Magandang hapon po, mga kapatid, mga kaibigan, mga nandito at mga nanonood. At pakilakas niyo po ang inyong sound. At kung kayo po na-save sa aming ministry, so sumama po kayo sa aming pananambahan para po lumago kayo lalo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating mga members po, itong October, ang ating simula ng ating home visit with prayer and devotion or spiritual exhortation. Kaya, schedule nyo na po, itong first week. Sino po ba sa atin sa first week? Ngayon po, para sa ating message, bagat ito po yung Gospel Hour, at ang kailangan po natin i-highlight the Gospel of the Lord Jesus Christ. Ito po. So, the salvation of our souls, body and spirit. Actually, hindi lang naman souls Bagat ang ating katawan ay ililigtas pa rin ng Diyos yan, sa resurrection morning. So, sabi po ng Luke, chapter 23, verse 34, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Yan, itong wika. Bakit po? Kasi madalas to, mahal na araw lang na pag-aaralan Pero hindi po pang mahal na araw lang to. Kasi gospel ito Ito po yung truth why Jesus Christ came on earth. Sabi ng Bible, para tayo iligtas, to save us. Okay, sabi nga ng Luke 9:56, For the Son of Man is not come to destroy man's lives, but to save them. Yan po sinabi po ng Luke 9:56. Hindi po maparito ang anak ng tao. Si Kristo nagsabi niya sa kanyang sarili, He is the Son of Man. Bakit? Talaga naman si anak ng tao Dahil pinanganak siya ni Maria na tao. Maria po hindi Diyos. Tao siya. Pero si Kristo, bagamat inaamin niyang siya'y tao, dahil po siya'y nagkatawang tao. Pero before the foundation of the world, si Kristo po ay hindi tao. Siya po ay Spirit. Siya po ay Diyos. He is God. Sabi nga, He is with the Father. Kasama na siya ng Diyos before, in the beginning, sabi doon sa John 1:1. At ang sabi ng verse 14, And the Word, which is God, became flesh. And we beheld His glory, the glory of the begotten of the Father. So, yung pong Word na God made flesh and call Him the begotten Son of the Father. So, the Lord Jesus Christ is God in the flesh, in human flesh. Sabi nga, So, ang sabi ni Kristo, Father, forgive them. Ito po yung panalangin, tumatawag siya sa Ama ng panahon na yon, sabagat ito yung panahon na nililigtas ni Kristo ang sanglibutan by His life, by His sacrifices, by His death, and then yung huli, by His resurrection. So, ang nananalangin siya, at ang panalangin niya, forgiveness. Yan, Bakit? Sapagkat sabi ng Bible, ang tao ay makasalanan. You are sinners by birth and by choice. Ang tao ay makasalanan nung siya'y pinaglilihi pa lang, sabi ng Bible ni Isaiah, ako'y pinaglihi sa kasalanan. Ay sabi pala ni David, Psalms 139. Kaya nasa tiyan pa lang tayo, makasalanan na tayo. By birth and by choice. Pagkat nung tayo lumalaki, mas pinili nating magsinungaling. Yan sabi ng Bible, sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa apoy at asopre, lake of fire and brimstone. Kaya ilang kasalanan ang gagawin ng tao para siya ay mapunta ng impyerno? Kahit isa lang, yun lang pagsisinungaling. Pero sabi nga ng Bible, hindi ka pa pinapanganak, makasalanan ka na.
Kaya, ang sabi ng Bible, repent from your sin. Ha? Faith toward the Lord Jesus Christ and repentance toward God. So, sabi rito, James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya nga po tayo pinapatawad ng Ama kasi ang panalangin ni Kristo po ay maningas. Apo, yung kanya sabi niya, Father, forgive them. Ito'y talagang panalangin ng tao sa puso, na nandun yung kanyang compassion, nandun yung kanyang love and cares sa atin na mga makasalanan. Kaya si Kristo'y naparito, He gave Himself a ransom for many. Sabi ng Luke 22:44, and being in an agony, He prayed more earnestly, and His sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. So, sa kanyang panalangin, doon sa Gethsemane, ay yung kanyang pawis ay parang dugo na, naging dugo na. Ganyan po siya ka-earnest sa kanyang panalangin. Yung kanyang panalangin ay napaka-fervent prayer. Sabi nga, si Kristo po ay meron siyang relationship with the Father. Ano po? Yung kanilang mutual relationship. Deep mutual relationship. Yung malalim nilang relasyon. Being father and son relationship. Kaya nga sabi ng Luke chapter 1 verse 30 to 31 and 35, and the angel said unto her, si Mary po yan, fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Diba? Yan, si Mary, pinanganak niya ang Panginoong Jesus. 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So, si Jesus Christ ay tinawag na Son of God. At siya po ay pinaglihi ni Mary nung kasalukuyang siya po ay virgin pa. Wala pa po siyang asawa, bagamat siya po ay betrothed kay Joseph, pero wala pong nangyari sa kanilang dalawa na katulad ng ginagawa ng mag-asawa. Kaya si Mary po ay isang virgin nung paglihi niya at ipanganak niya si Jesus Christ. At ang sabi ng Bible, ang bata ay tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Christ came because God loves the world. Mahal ng Diyos ang daigdig, mahal ng Diyos ang bawat tao, kaya binigay ng Ama si Kristo bilang katubusan sa ating mga kasalanan, bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So si Kristo po ay anak ng Diyos na kataas-taasan. At si Kristo po ay equal with the Father. Sabi nga, John 10:30, I and my Father are one. Diba? Sinabi ng Bible, sabi ni Kristo, inangkin niya, ako at ang aking Ama ay iisa. Diba? Iisa lang sila. Kung papaano ang Ama ay Diyos, ganun din naman si Kristo ay Diyos. Diba? Kaya iisa lang silang Diyos. 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Yung Word, yan po si Jesus Christ. Ano po? Si Jesus Christ po yan. John 1:1 and John 1:14. So, ang tatlong ito ay iisa. Hindi po sila nagkakaisa lang, ha? Bagamat meron sinabi sa Bible, they agree in one. Ha? Pero ito po ang sinabi ng Bible, they are one. These three are one. Diba? Iisa ang kanilang essence. Ang kanilang essence ay God. 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of God.
God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So sabi po ng Biblia, walang pagtatalo. Yun ang pagtatalunan madalas no? Pagka Diyos ni Kristo. Si Kristo hindi Diyos sapag sinabi niya siya tao. Sinabi naman ni Kristo siya ay kapantay ng Ama. Equal with the Father. Yung equality nga, kinukuha ni Satan, ni Lucifer yan Ano sabi ng Diyos? Till the iniquity found in his heart. Yung pangarap ni Lucifer na maging kapantay ang Diyos ay naging kasalanan. At dahil doon, tinawag siya ng Diyos na kaaway ng Diyos, adversary, Satan. Diba? Si Kristo'y inaangkin niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama. Kaya nga sabi niya doon sa John chapter 10 before Abraham was, I am. Kaya nga nagalit ang mga tao sa kanya Bakit? Abira, napakabata mo pa, wala ka pa 50 anyos, sasabihin mo bago pa ipinanganak si Abraham ikaw na yun, nandun ka na. Inangkin niya yung pangalang I am, sapagkat ang I am ay pangalan ng Diyos. Yun yung kausap ni Moses, si I am. Okay pa? At sinabi ni Kristo, before Abraham was, I am. Sino ba si Abraham? Sino ba si Moses? Anak lang yan ni Abraham. Bago pa raw lumitaw si Abraham nandun na siya. Kaya nga po, ang Diyos, ang salita, ang anak ng Diyos, ang Jesus na pinanganak ni Maria, ay Diyos na nagkatawang tao, pinatunayan ng Espiritu Santo, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil na katulad natin, at pinaniwalaan ng buong mundo, tinanggap sa kaluwalhatian. Kaya nga nung sa Acts chapter 1, si Kristo ay Acts chapter 2, nakita ng mga tao na si Kristo ay umaakyat sa alapaap at hanggang sa siya'y nawala. So tinanggap siya. Kaya nga po, si Kristo po ay equal with the Father. Yan na po. So hindi na po natin pahabain pa, Sapagkat nandito po yung John 1:1, John 1:14, nabanggit na kanina. At yung Trinity, Kaya nabanggit na rin po natin kanina, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Opo. Kaya hindi na po natin Si Jesus Christ is co-creator of all things with God. Siya po ay kasamang manlilikha ng Diyos. Sabi ng Bible, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala yung salita, at ang salita ay ang Diyos, at ang salita ay si Kristo na nagkatawang tao, kung wala si Kristo ay walang nagawa. Walang gawa na nagawa. Diba? Kapag sabi ni Kristo, before all things, ay nandun ako. Bago nagkaroon ng lahat ng bagay, ay nandun ako. Colossians chapter 1. Diba? Hindi na po natin babasahin pa yun. Kung baka dati ito nakalagay. Nasabi po ng Bible, 1 Corinthians 8:6, but to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Sabi ng Bible, isa lang. Ano po? Sa Diyos lang tayo, kay Kristo lang tayo. Diba? Bagamat sinabi dyan na meron lang isang Diyos, that is correct. There is one God, but one God. Diba? At binanggit po dito, ang pangalan niya ay Father. So, ang Ama po ay isang Diyos. Diba? Kaya Diyos po ang Ama. At si Kristo po ang Panginoon. Ano po sabi po ng Bible? Pero hindi po sinasabi ng talata na si Kristo ay hindi Diyos, siya ay Panginoon. At ang sabi po ng ibang talata, ang Panginoon ay ang siyang Diyos. Nehemiah 9:6-7,
9:6 and 7, Psalms 33:12, at marami pa pong iba, na ang Diyos ay ang Panginoon ay ang tunay at buhay na Diyos. Jeremiah 10:10. Yan din po sinabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5. The Lord is our God. The Lord our God is one Lord. Yan po, no? Psalms 100 verse 3, the Lord, He is God. Yan po. At sinabi sa 33:12, God is the Lord. Jeremiah 10:10, the Lord is the true God. He is the living God. Nehemiah 9:7, thou art the Lord, the God. Yan po. Psalms 86:12, O Lord my God. Yan po sinabi po ni David, ha? Sabi naman ni Isaiah, the Lord of hosts, God of Israel. Acts 4:24, Lord, thou art God. Kaya po, si Kristo po ay isa sa mga titulo niya ay ang pagiging Panginoon. At si Kristo rin po ay may titulong God. Pa? Siya po ay God equal with the Father. And Jesus and God, the Father, has a constant mutual relationship and communication from everlasting to everlasting. Kaya, hindi po sila naghihiwalay. Diba? Minsan lang sila naghiwalay. Nung si Kristo po ay naging kasalanan, became the sin of the world. Yun lang, nung siya po ay nakapako sa krus. Pero after that, nabalik ang kanilang relasyon. At hindi na po nahiwalay si Kristo sa kanyang Ama. So, Jesus Christ and the Father's mutual sincere covenant. So, hindi lamang po si Kristo po ay merong relasyon sa Ama, mutual relationship, Father and Son relationship. Si Kristo at ang Ama ay merong mutual sincere covenant. Ano po yung covenant? Sabi ng Bible, si Kristo po ang ating prophet and high priest. Siya po ang ating prophet of God and as high priest, the priest of God. Hebrews 9:11 to 14, 24, 26, and 28. But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. 24. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So, Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So, sinasabi po ng Bible dito na si Kristo po ang ating priest at si Kristo rin po ang ating handog. He is both our priest and He is our offering. At siya po rin po ang ating prophet. Sabi ng Hebrews 7:11 to 17, sabi rito, if therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise,
after the order of Melchizedek, and not to be called after the order of Aaron. And the priesthood being changed, there is made of necessary a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaining to the other tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, thou art the priest forever after the order of Melchizedek. So marami pa pong talata yan. So isabihin po, si Kristo ang ating priest, high priest, and prophets, and also He is our offering for our sins, for our salvation, for the remission of our sins. Mahaba pa po ito, marami pa pong talata. Makita po natin, meron silang covenant, sabi ng Ama, Anak, o Kristo, Jesus, ikaw ang magiging high priest and prophets ng mga tao, at ikaw din ang handog. So, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili for our sins. Sabi niya, Jesus Christ is our priest and advocate to God. Sabi niya ng 1 John 2:1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Diba? So, kaya si Kristo po ang ating priest. He proclaims God. He brings us to God. Siya po ang ating advocate. He defends us from the accusation of our adversary or accuser before God. Diba? Kaya nga po, sabi po ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. So, meron silang mutual covenant po. Ang isa sa mga covenant po nila ay yung kanyang pagiging priest and prophets, and also siya na rin po ang hain, the sacrifice. The Lord and the Father, single mutual plan of salvation. So ang Diyos po ay meron lang silang isang plano ng kaligtasan, hindi po marami. Kaya nga po ang salvation by grace through faith. Sa iba, ang dami, gagawa ka ng mabuti, magpapabautismo ka, magpapamember ka, mamimigay ka ng mga goods sa mga tao para ka maligtas, magpapakabait ka, susundin mo 10 commandments. Wala po yan. That's only the result of your salvation. Diba? Result lang yan. Ang salvation is by grace through faith in Christ Jesus. At kapag naligtas ka na, the fruit of your salvation is to do and to live in good works. Yan po yan ang sinasabi ng Ephesians 2 verse 10. Yan po, through the ultimate sacrifice of Christ, Jesus as a Lamb of God. Sabi po ng John 1:29. Sabi dito, the next day John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Diba? Ang nagtatanggal ng kasalanan ng tao ay si Kristo. Hindi po ang mabuting gawa. Hindi po ang pagpipinitensya. Hindi po ang pagbabautismo. Hindi po ang kung anong mga bagay na ginagawa ng tao. Ang sabi po, ang tangi lang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan ay si Kristo lang as the Lamb of God. Kaya nga sabi ng 36, and looking upon Jesus as He walked, He saith, Behold the Lamb of God. Okay? Kaya si Kristo po, sabi ng Hebrews chapter 9, verse 12, patuloy, si Kristo po ang offer. He is the offering for our
salvation. Sapagkat siya po ang Lamb of God that which taketh away our sin. So kapag sabi ng Bible, ang kaligtasan lang po ay kay Kristo. Kaya nga, ang pinapangaral natin ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus. Kaya sabi rito, no? Verse 24, For Christ is not entered into the holy places made with hand, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Kaya lahat lang po na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, sila lang ang ligtas, sila lang ang tatawaging anak ng Diyos, sila lang ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang salvation is through faith to the finished work of Christ alone. Sabi ng Ephesians 2:8, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay po? Jesus Christ is the Lamb of God. Pangalawa, through faith in Christ alone. Po? Through faith in Christ as God and to His finished work on Calvary alone, our salvation. Kaya po, sabi po ng John 3:16-18, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him, in Christ, is not Kristo para tayo hatulang. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. So sabi po ng Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yung pong faith doon po sa finished work of the Lord Jesus Christ. Your faith in Christ as God the Savior and to His finished work alone on the cross of Calvary will save you. Kaya kapag pinagtiwalaan mo si Kristo, ligtas ka, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng langit. Kaya ang Panginoon po ay nagdusa, nagsakripisyo, para po tayo po ay maligtas, para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ating pong si Kristo pagtitiwalaan ng ating buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong espiritu, buong kalakasan, bilang ating Diyos na Panginoon na tagapagligtas, tayo po ay magkakaroon ng pag-asa na makapasok sa langit na bayan, sa bahay ng Diyos. Sabi ni Kristo, In my Father's house are many mansions. Believe in me, sabi ng verse 1. Believe in God, believe also in me. Sabi ni Kristo, I will come again and receive you unto myself, for where I am, there He may be also. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa aming pag-aaral ng banal na salita. Ang Panginoong Hesus ay naparito para kami patawarin, para kami ligtas, para kami gawing anak ninyo, Ama, tagapagmana ng iyong kaligtasan, buhay na wala hanggan ng langit, at lahat ng inyong pangako. Nawa, wala ni isa sa amin dito ang hindi tatanggap, hindi magtitiwala, hindi magsisisi ng kasalanan, sapagat sinabi ninyo, Panginoon, na faith toward the Lord Jesus Christ and repentance toward God. Kaya po, dapat kaming magkaroon ng tinatawag na true faith, because true faith ay yung pong merong kasamang pagsisisi. Kaya nawa po, mangusap po kayo sa aming mga
Sa bawat isa sa amin at sa mga nakikinig, nanonood ng live na ito. Ibibigay po ako ng paanyaya. Bago tayo magwakas, mga kapatid, sabi ni Kristo, Father, forgive them. Napatawad ka na ba sa iyong mga kasalanan? Naligtas ka na ba ni Kristo? Naging anak ka na ba ng Diyos, ng kanyang Ama? Tagapagmana ka na ba ng langit? Kung hindi pa, this is the right time for you to change your mind, to believe on the Lord Jesus Christ para ka maligtas. Sabagat ang tanging lang tagapagligtas ay si Kristo lang, at ang tanging paraan lang ng Diyos para kailigtas is to believe in Him, that He alone died for your salvation. All you have to do is to open your heart to the Lord, accept Him as your personal God's Lord and Savior, repent from your sin, and pag tinanggap mo na siya, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, then start living with God. Sumamba ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga kalooban. Ngayon, kung gusto mong maligtas ngayon, kung hindi ka patiyak, nasa langit ka pupunta, na anak ka ng Diyos, na tagapagmana ka ng kanyang kaharian, mananalangin ako para sa iyo. I will pray for you. Just repeat after me. Ito yung tinatawag po na sinner's prayer. At least, meron kang guide. This is just a guide how to accept yung pong the sacrifice of your salvation. Ang hain ng iyong kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So gusto mong maligtas, gusto mong maging anak ng Diyos, at hindi ka lang magiging anak ng Diyos, tagapagmana ng langit. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo sa lupa. Bibigyan kanya ng kapayapaan, bibigyan kanya ng kasiyahan, tutulungan kanya sa lahat ng iyong problema at pangailangan, step by step, little by little. Gagawin kanyang matagumpay, victorious sa inyong buhay dito sa lupa. At magkakaroon ka ng kasiguruhan na titira ka kasama niya sa langit. So mananalangin po ako. Just follow me, repeat after me. This is just a guide how to believe, how to accept the Lord Jesus Christ for your salvation. Kaya ito po yung panalangin. Sabihin niyo po ito, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako. Alam kong ako'y makasalanan. Pero dahil mahal mo ako, isinugo mo ang kaisa-isa mong anak, ang Panginoong Kristo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aking kasalanan. Siya'y namatay, siya'y nilibing, at nung pangatlong araw, siya'y muling nabuhay para sa akin, para sa aking kaligtasan, para sa aking kasiguruhan na ako'y tutungo sa langit. At kung ako'y mamamatay, ako'y muling mabubuhay na katulad ng Panginoong Kristo. Ama, lubos po ako nagtitiwala na ang Panginoong Kristo lamang ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon, ang aking Diyos na tagapagligtas, na tumubos at nagbayad sa aking mga kasalanan. Isulat niyo po, Ama, ang aking pangalan diyan sa langit, sa aklat ng buhay. At bigyan niyo po ako ng tanda na ako yung anak. Tanda ng Diyos, Espiritu Santo. Salamat po. At si Kristo lamang ang aking pinagtitiwalaan. Sa aking mga kasalanan, ako po yung banalin, linisin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kasiguruhan na ako'y tutungo sa iyong langit na bayan. At habang ako'y nasa mundong ito, tulungan niyo po ako na magtiwala at sumunod sa inyong kalooban. Ito po ang dalangin ko na may pasasalamat at pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa pagkahayag ng banal na salita. At nawa kung sino man ang nakinig, tumanggap na ng palataya,
Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging malago, maging matatag at matibay sa kanilang pagtitiwala, paglilingkod, at pamumuhay para sa inyo. Ito pa sa aking samad dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, maraming po salamat. May God bless us all.